Magandang hapon mga kapatid. Praise the Lord. Una, nagpapasalamat ako sa Lord kasi kahit na masama mga pakiramdam natin, no? Gusto nga mag-mask na lang kasi kaya ako, no? Kasi bakit Kasi kanina barado, hindi ako makahinga. Kagabi pa ito kasi umano na naman ang sinus ko. Masyado sa masakit. Pero salamat sa Diyos, nasa panglimang sulat na tayo ng sa 7 letters na series natin. No? So napakabuti ng Lord kasi 5 months na. Pang 5 months na to. So napakabilis talaga ng panahon. No? So inaanyayahan ko ang lahat na maging attentive po tayo, kagaya ng sinabi ng ating presider. No? Magbibigay din ako ng visualization. Kasi maganda yon para hindi tayo antukin. No? Kasi totoo naman, nakakaantok tong oras na ito. Lalo na pag galing kang panggabi. Totoo yon. So understandable yon. No? Kaya nga isang pagpapala na kahit na gano'n nararamdaman natin, andito pa rin tayo. So tinry ko maglagay ng map. Nakita ba natin ng map? Para meron tayong idea, no? Kasi may mga ibang interpretasyon dito. Malakas ba ang boses ko? Hindi? Okay lang. Kasi parang mahina siya sa akin. Kasi mahina rin ang pandinig ko kasi pag barado talaga, nahihirapan ako. Pero praise God, no? Kasi in everything, give thanks na para mahayag kung anong naisin niyang masabi sa atin. Natutuwa ako kasi kanina, halos konektado lahat eh. No? Sa presiding, sa mga exhortation ni Mr. Rossi, konektado siya. Sabi ko, ang galing talaga, no? At most especially, nakikita natin ang sovereign will ng Lord, nangyayari siya kung ano ang gusto niyang sabihin sa church. No? Hindi ko na kailangan mag-prophesy, no? Ang magsalita lang ng Diyos ang magko-confirm. No? So ito ang first century map ng Asia Minor. So para sa kaalaman ng lahat, no, itong Asia Minor, ito ng modern day Turkey ngayon. No? Dito na-establish nung 7 sulat. Dito na-establish 7 church na local congregation to during the 1st century. So alam naman natin, no, recap lang to, no? Alam natin na nung panahon na yun, napakahirap maging Kristiyano. Kasi kontra sa'yo lahat eh. Pagan worship, mga napakaraming Diyos-Diyosan, at doon talaga in-establish Jesus Christ ng church na to sa ganong setting. So, itong 7 na to, wala sa significance sa order, no? Although, makikita natin nung progression ng kasalanan ng church na dinidil ng ating Panginoon. So, makikita nyo, nung Patmos na yon, no? Nung Patmos, yun, yan. It's a small island, rocky island, na kung saan ito nung ginamit ng Roman Empire na penal colony. Dito kinukulong ng mga masamang tao, murderer, mga arsonist, dyan. It just happens na dyan din kinulong si John the Apostle. So, ayun ang mga key point na dapat tandaan natin. So, nung geographically speaking, so i-zoom out mo this. No. So, from Patmos, no, kasi itong sulat na to, may mga representative ng 7 churches, no. So, kukunin nila ng sulat from Apostle John. So, from Patmos, babiyahe sila ng barko, papunta sa Asia Minor. So, geographically speaking, ang kailangang pupuntahan ng messenger via postal route, no, babagsak siya sa Ephesus. Yung anong number 1. Sa Ephesus and then Smyrna. So, para systematic ang dating ba. And then Pergamum, tapos na tayo sa Pergamum. Nung last month was Thyatira. Andun tayo ngayon sa Thyatira last month at ngayon, dito na tayo sa Sardis. So, meron na lang tayong 2. Praise the Lord. No? 2 months na lang ako. Salamat sa Diyos. No, Philadelphia and Laodicea. So, itong 7 to, hindi lang to nung 7 na churches na actually marami sila. Kaya lang, 7 lang. Kasi tinan mo sa Laodicea, may Colossians, no? Na sinulatan ni Paul. So, ba't hindi sinama yun ng Lord?
No? Kasi ang pinopoint lang ng Diyos, kapag may nabanggit tayong 7 sa Bible, symbolism yun. Ito nung nagsasuggest ito ng completeness, fullness ng plano ng Diyos, to gawa ng Diyos. So yun, no? Yun lang mga kapatid para meron tayong idea sa ano itong nangyayari na to. Kasi literal churches ito na in-establish ng ating Panginoon. So habang naisulat ito, nasa close na to ng first century, about 90 AD or mid-90 AD, no? So tandaan natin, nung sinulat na ito, naabutan pa nila si Apostle John, the last living apostles. So they highly revered Apostle John. So ito, at nung mga years ng churches na to that was planted, no? Nasa 30 to 35 years or more nung edad ng churches na to. So by that time, no, kumalat ito during the third missionary journey ni Paul sa Ephesus. So sabi sa Acts, na-record sa Acts, sabi gano'n na the whole of Asia heard the gospel. So possible doon, nag-umpisa sa Ephesus, naikalat ng gospel at naitanim ang 7 churches na to by God's grace. No? He transformed lives, opened up their hearts to receive the gospel. So yun nung ating recap ng ating pag-aaral. So meron na lang tayong dalawa. No? So keep that in mind na salamat sa Diyos talaga kasi mahirap, kagaya ng pinapanal, mahirap ang mag-prepare. Mahirap ang mag-prepare ka, tapos masama pang pakiramdam mo. Talagang by God's grace lang, hindi sa sarili natin lakas na nagagawa natin ng mga bagay na ito. Kaya purihin talaga ang Panginoon. So yun na mga kapatid, no? Yun ang recap. So sisang gagamitin kong NASB. Salamat. So bago tayo mag-jump doon sa let us pray first, no? Oh Father God, we worship you, O God. At Lord, pinasasalamatan ka namin, Lord, sa oras na ito, Lord, na pinagkaloob mo sa amin, sa bawat isa sa amin, O Diyos, sa mga taong narito, O Diyos. Protect us, Panginoon. Touch our hearts. Let your Holy Spirit, Lord, open up our hearts, Lord, in understanding your word. Tulungan mo kami, Panginoon, na i-absorb ang iyong salita, i-apply sa aming buhay, O Diyos, at hayaan mo, Lord, na makita namin kung paano ka kumilos sa aming mga buhay. Lord, pinagkakatiwala namin sa iyo ang oras na ito, ikaw po ang kumilos. At sa mga tao, Lord, mga kapatiran namin na hindi po nakadalo, Lord, abutin mo rin sila na yung pagpalang kamay, O Diyos. Itago mo ako sa iyong likuran. Be magnified, Lord, makita ang iyong kapangyarihan at hayaan mong kumilos ang iyong Santong Espiritu sa aming buhay. Maraming po salamat. Minsan pa, pinagkakatiwala namin sa iyo ang katagumpayan ng gawain ito at ang proteksyon ng aming pamilya sa Pilipinas. Maraming po salamat. To you all the glory and honor. In Jesus' name. Amen. So bago tayo mag-jump sa verse 1, so ilang lang to, hanggang 6 verses lang. 6 verses lang siya. So kagaya ng ginawa ni Brother Boy, gusto ko sa inyo mag-visualize para nga matanggal nung antok natin kasi nakakaantok talaga. No? So since ito, binigay na ito ni Jesus Christ, no, kay Apostle John, so nung mga representative ng bawat churches, pumunta sa island of Patmos para bisitahin si John at kunin nung bawat sulat. So, i-picture natin nung setting, no? Nasa panlima na tayo, nakuha na ng 4 nung kanilang mga sulat. So, ilagay natin sa isipan natin nung scene, nung senaryo ng pangyayari, na kung saan, eto nung araw na to, na ibibigay nung sulat sa Sardis naman. So, yun ang setting na pinapaisip natin ko sa inyo, no? So yun na, no? Dala-dala na ng messenger ng sulat, papunta na sa church ng Sardis. No? So alam ng kongregasyon, eto, kunyari, ngayong araw na to, ordinary day to sa city ng Sardis. No? Ginagawa nila ng normal na buhay, ginagawa nila yon. Pero sa mga believers, itong Lord's Day na to, isang special day to.
No, it is yung gathering ng mga believers para magpuri, magpasalamat, mag-fellowship sa Lord. Depende yan kung ano ang ng program ng kanilang worship. Hindi natin alam kung anong klase ng program nila. So itong Sardis, they're in for a surprise of a lifetime. No? Alam nila darating ng messenger na kung saan galing mismo kay Apostle John, na kanila they highly revered Apostle John. At higit sa lahat, galing to sa ating Panginoong Isos. So the order was to every ear who has an ear, let him hear what the Spirit says of the Lord. So ang command nito Jesus Christ is basahin itong revelation, pati itong series of letters of the churches, galing mismo kay Kristo. So babasahin yun sa bawat kongregasyon. So eto na nung araw, let's say tayong Sardis, hopefully, wag naman sana, no? Tayo ng Sardis, dumating na ng messenger, dala-dala na ng sulat kay Apostle John, galing kay Apostle John. So dumating na, no? Eto, ready na tayo, nagagalak tayo eh. Kasi galing to kay Apostle John, isipin mo, the last surviving apostle. No? So dumating na sulat, tiningnan ng mga elders, verify. Siyempre, kailangan nila i-verify yon. Tiningnan ng maigi. Galing kay Apostle John. Nakita nilang sulat eh. Galing kay Apostle John. So ito na, binabasa na. Babasahin na, kasi ang command, basahin lahat ng Book of Revelation eh. Pati ng 7 churches, anong purpose nun? Para malaman ng sulat ng ating Panginoon sa bawat churches? Para malaman natin ng sitwasyon ng mga local churches yung time na yun. At then, makakuha ka ng points, makakuha ka ng encouragement, at the same time, mawawarningan ng bawat isa. Yun ang purpose nun. At higit sa lahat, malaman natin na ang Diyos ang sa may kontrol ng lahat. So, eto na ang pagbabasa. So, since nabasa na naman natin kanina, ulitin ko na, no? Gusto ko kasing i-picture nyo ano ang magiging reaction ng mga tao sa church ng Sardis nung time na yon binabasa ito. So, chapter 1, binasa nung chapter 1 no, ng nagbabasa. No? So, anong nasa chapter 1 ng Revelation? Ito nung pinapakita nung glorious authority, sovereign authority ng Lord sa kanyang church. Ito rin binigay emphasis ng last week eh. Jesus Christ was the head of the church, is the head of the church. So pinapakita niya yung sole authority niya sa church. Na siya ang may hawak, siya lang ang may karapatang mag-evaluate, magbigay ng standard kung anong sitwasyon natin. Why? Kasi He purchased by His precious blood nung church na yon. Kaya nga tinurong linggo, walang katiting na dugo, mga kapatid, na masasayang doon sa dugo ni Kristo, doon sa krus ng Kalbaryo. Imaginein mo yun. Ayun ang binibigyan niya ng pwesto, binibigyan niya ng kaisipan ng mga tao na ganun kahalaga ang mga taong binigay sa kanya ng Ama na kanya naman tinubos, pinagbayaran. At eto nung church na to, tayo yon. So yun ang sulat. Yun ang Revelation 1. Ito nung vision ni Jesus Christ na pinakita kay John, nung kanyang sovereign authority over all things. He holds everything, dominion, power, and everything in His hands. At darating siya bilang hari na mag-judge sa bawat isa sa atin. He will reign, and we will reign with Him. So, ito yon. Binasa ng chapter 1. So, na-encourage sila. Then, dumating sa unang letter sa Ephesus. So, binasa ng Ephesus. Nakita nila ng sitwasyon ng Ephesus. Nakita nila ng katapatan ng Ephesus during the first decade. No? Natatandaan niyo yun? Kung nalaalala niyo pa nung series na ito. So, and then, all of a sudden, bigla silang nanghina. They abandoned their first love. So, nakita na yun. So, may purpose yun. Kaya pinapabasa ng ating Panginoon ito. Kaya ang command, basahin ito. Sa may mga tenang makinig kung ano ang pinapasabi ng Banal na Espiritu sa bawat church. So tapos nung Ephesus, sumunod na binasa, Smyrna. So nakita doon, nung Smyrna, nung katapatan ng Smyrna, they remained faithful, they held on doon sa tremendous persecution na kaliwa kanan na ginagawa ng mga Romans and even Jews. So nakita nila, nagtagumpay ang Smyrna. Pinapatay sila and yet, nung buhay, nasa kanila. So far, so good, no? And then, pangatlong sulat, binasa, Pergamum. Maayos pa naman. Sa Pergamum, maayos din ang kanilang doctrine. Hawak pa rin nila nung
no apostolic preaching, no original preaching ng mga apostles. Hawak nila yun. And all of a sudden, habang tumatagal, they drifted away. No? So imagine mo, 30 years na itong nag-exist ang church na to. So, noong mga unang dekadang, malalakas pa sila eh. So habang tumatagal, nagkakaroon ng pagbabago. Kumbaga, nagkakaroon sila ng sarili nilang pinatutunguhan. At ano nangyari sa Pergamum? Dito nagkaroon ng unang reported na compromising dito sa 7 letters. Sa 7 letters, no? So nakita doon, nung Pergamum, nakipagkaibigan sa mundo. So yun ang nangyari, sexual immorality. So nag-compromise sila. And then, so medyo okay pa. So nakita nila yon, tumatatak sa isipan nila yon. And then, pang-apat na sulat, Thyatira. Parang continuation lang ng Pergamum kasi compromising din yon. Kaya lang, hindi sa labas. Nung compromising sa Thyatira, mismong sa loob, doon mismo sa miyembro, inalaw nila nung babaeng si Jezebel na magturo a self-professed prophetess na kung saan promote din nung deep things of Satan, a different gospel, inallowed nila yon. So hanggang sa nagkaroon ng sexual immorality, hanggang sa bumagsak ng church. And then sila na. Babasahin ko na, kunyari ito na, sa kanila, so lahat sila ina-anticipate. Ano kaya ang sasabihin sa atin ng ating Panginoon? Ano kaya ang evaluation sa atin ng ating Panginoon? Ang title nito is The Dead Church. So ito na, chapter 3, verse 1. To the angel of the church in Sardis, write, He who has the 7 spirits of God and the 7 stars says this, I know your deeds, that you have a name, that you are alive, but you are dead. Ano kayang magiging reaksyon ng mga tao doon na in-expect nila nung bisita na ito na magbabasa ng evaluation sa kanila ng ating Panginoon through the hands of Apostle John? Any idea? Anong reaction? Kunyari tayo yon to the church in Gumin. I know your works. You have a reputation of being alive, but you are dead. Ang sakit nun. Ang mga possible reaction, magagalit yun. Teka lang, check mo nga maigi, baka hindi sulat ni John yan. Hindi kami yan. Alive kami. We are dynamic. Church, lumalago kami ha. Paano mo sasabing we are dead church? So yun ang mga reason na pwedeng gamitin ng mga tao doon. So tandaan natin, nung kanilang reaction after they heard the rebuke galing sa ating Panginoong Hesus, yun ang magiging basis ng future judgment nila. In fact, ganun din sa atin ngayon, sa panahon natin. Every Sunday, naandito tayo, nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Nakakarinig tayo ng rebuke from God. Ano minsan ang reaction natin? Diba, nung iba, nagagalit, lumalayo. Nung iba naman, tinatanggap, nagpapakumbaba, nagpapasakop sa salita ng Diyos. Kaya nga nung ating response will be the future basis na magiging ating judgment. So, you have a reputation of being alive, but you are dead. Ito siguro yung pinakamasakit sa professing Christian na buong buhay mo, gumagawa ka ng service sa Lord, ginagawa mo lahat, part ng ministry mo. In fact, marami kang ministry na hawak, and yet sasabihin sa'yo na you are dead. Ang sakit. Diba, katulad to ng echo sa Matthew 7? No? So, hindi ko sinasabi na we can spot sa mga churches na sila ay dead. No. Kasi tayo nakikita lang natin panlabas eh. Pero si Kristo sa puso siya tumitingin. Siya nga ang may sole authority, kaya nga binibigyan ng emphasis nung kanyang pagiging head ng church.
Siya ang head ng church kasi pinagbayaran ito ng dugo. Kaya ang nangyayari, judgment must come first in the house of the Lord. Sasalain niya yan kasi through our series, nakita natin nung laman ng church, dalawa lang. Saved and unsaved. May faith at walang faith. Nung totoo at hindi. Kaya ang tanong throughout the scripture, examine ourselves. Saan tayo doon? Yun ang point nito, ng series nito, ng sulat na ito. Itong message na ito, timeless to mga kapatid. Timeless ito. Kasi all of us can relate doon sa mga rebuke and admonition ng mismo ng ating Panginoong Jesus. Kaya ang ating response, ano magiging ating response? Katulad ba sa Sardis? Kasi mga kapatid, ang Sardis, nauna pa silang nawala. Namatay talaga, literal. Kesa sa bayan nila na Sardis. So, totoo mga kapatid, itong warning ng ating Panginoon, kuhain natin itong blessing. Kasi ba't siya nagwa-warning? Kasi mahal niya tayo. God loves us. Gusto niya na huwag tayong mapasama. Kasi ang Diyos after talaga siya. Sa mga kaluluwa natin, although by His sovereign, by His omnipotence, alam niya kung sino ang Kanya. Pero in the same way, binibigay pa rin niya nung warning sa bawat isa. Kasi lahat tayo nasa loob ng church. We professed Him. We associated ourselves to Him. Depende lang yan kung anong motibo natin. We can never know. Hindi natin alam. But we are praying that lahat tayo lumapit sa Lord dahil niligtas tayo ng ating Panginoon nang magbigay tayo ng pananampalataya sa Kanya. So yun ang una kong tanong sa inyo, na visualization. So meron pa akong pangalawang visualization, no? Para mawala ang antok natin. No, itong pangalawa na, i-quote ko lang, hindi ito sa akin, no? I-quote ko si Voddie Baucham, no? Si Voddie. May kinote siya na isang Reformed theologian, author. Sabi niya ganon, nagbigay siya ng thought provocative, no? Provocative thought na dapat natin pag-isipan. Ito ng tanong, no? What would life be like if Satan took over the city? Ayun ang ilagay natin sa isipan natin. Ano magiging itsura ng isang bayan? Sa bayan muna tayo, no? Sa maliit lang tayo sa bayan. Kasi sa bayan ng Asia Minor, dyan na itayo itong mga churches. So anong resulta ang mangyayari sa isang bayan na ang may control si Satan? Nakita niyo? Alam ko meron kayong iniisip, no? So eto nung kanyang binigay na view, no? Sabi niya ganito. Una, chaos in a larger scale. Kaguluhan. Ipaparaphrase ko lang, no? Kaguluhan. Tapos, maraming drug addicts. Pornography, parang makukuha mo lang sa vending machine. Maraming bars. Nung prostitution din, bawat kanto, ng mga red lights district, no? Nagkakalat. Tapos, nung mga tao, wild. Indecent. And then, nung mga churches, sarado. Sarado mga churches. Kung meron man nakitang believers uhulihin, ibibigay sa mga authority. Pero a couple of decades later, no? Isang mga pastor ang isang Baptist pastor, ang nagbigay din naman ng kanyang ibang view, ng kanyang sagot doon sa parehas na tanong. What would life be like if Satan took over his city, no, Philadelphia? Kasi may city siya doon sa Amerika na pangalan Philadelphia. So itong kanyang binigay na view. Merong peace, relatively peaceful in a larger scale. Sarado ang mga bars. Walang prostitution din. Walang mga drug addicts. Nung mga tao, polite. May decency. At punong-puno ang church on Sunday where Christ is not being preached. This would be Sardis. Imagine mo yan. This is now our generation.
So wag tayong mai-impress pag makakita tayo ng mga mega churches, naglalakihang mga simbahan, nagyayaman ng mga simbahan. Huwag tayong ma-impress doon. Kasi puro panlabas lang to. God sees the heart. Imaginein mo yon. Punong-puno ang church. Pero si Kristo hindi natuturo. Di ba ito sinabi ni Paul kay Timothy? There will come a time that people will no longer endure sound doctrine, but they will accumulate teachers to suit their ears. Yun ang nangyari. So kung titingnan mo, okay naman eh. Okay naman, di ba yun ang purpose na naging maayos tayo, maging polite tayo, na magkaroon tayo ng blessing, hindi masama. Pero we can, nung pangako ng gospel, mas mahigit pa doon. Ang pangako ng gospel, hindi lang yon, hindi lang sa mga material, sa mga blessing na bagay. Ang pangako ng gospel sa bawat isa sa atin. Hindi lang yon. Imaginein mo, no? Imaginein mo yon na alive sila. Kaya balikan natin yung reaction ng mga tao. Hindi sulat yan ni John. Lahat kami tumutulong. Meron nga kaming ini-sponsoran ng mga institution eh. So alive ng church ng Sardis. Pero sa panlabas lang. You have a reputation of being alive, but you are dead. Praise God, no? So, ginigising ko lang kayo, no? Ginigising ko lang kayo kasi mahirap talaga pag galing tayong yagan. Kayo pala, galing yagan. So, imagine niyo mga kapatid, no? Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na malaman kung ano talaga ng mga churches na nag-exist ngayon. Hindi natin siya kayang maspat eh. Tandaan natin, hindi natin kaya siya maspat. Unang-una, kapag ang pagkaalam mo lang sa Diyos ay in general. Kaya napakahalaga rin ng tamang theology ng pag-aaral. Itong dahilan ba't tayo umaattend? Itong dahilan bakit tayo may Bible study? Itong dahilan bakit tayo may mga discipleship? Kaya nga nung ano ni Brother Iboy, may connection eh. No, kailangan ng discipleship. Hindi lang to isang araw. Mababago mo ang tao. Hindi. Kaya may discipleship. Yun ang purpose. To grow more in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Hindi yung bigla. Pero by God's grace meron. Pero usually ganon. It took time. It takes time. No? So, kailangan may proper tayong understanding ng salita ng Diyos. No? Hindi natin may spot kung sinong dead dyan, but we can see the outcome. May kita natin kung ano ang ginagawa sa isang church. Una, sabi ng isang theologians, para mo malaman ang theology ng isang church, pakinggan mo lang nung kinakanta nila. Pakinggan mo lang nung lyrics ng kinakanta nila. Malalaman mo kung anong theology meron sila. What more pag mapakinggan mo nung kanilang tinuturo, nung prosperity gospel, napalitan nung true gospel. Kasi after na lang sa mga blessing. No? So yun, no, babalik na tayo sa ating text. No? Itutuloy ko na to sa text natin. So to the angel of the church in Sardis, write. No? Eto, tingnan muna natin background ng Sardis. No? Kasi kailangan makuha natin yung pinaka-background. Kagaya ng mga nauna. So itong Sardis, ano siya, ancient city, no? Nakilala sila nung siya ay naging capital province ng Lydian Kingdom under the Persian. No? Finally, na-conquered siya ni Cyrus the Great. So, recorded yan, na nakikita yan sa Bible, sa the Old Testament. So, itong Sardis, napakayaman na syudad. Sa kanya nag-umpisa ng coins, gold coins, sa kanila yon. So, by natural, itong bayang ito ay napakayaman. At meron silang natural acropolis. No? Itong natural acropolis na to, about 1,500 feet nung taas. So, nung panahon na yon,
ang pinagmamalaki nila ito eh. Kasi itong sinasabi nila na impregnable, hindi to kayang pasukin ng kaaway. Hindi siya kayang pasukin ng kaaway. So history ito mga kapatid, no? Kaya ko sinasabi ito. Kasi meron tong koneksyon sa ating pag-aaral. So impregnable yun, na yun ang pinagmamalaki nila, hindi sila kayang i-conquered ng mga kaaway. Alam naman natin, during those years, no? Sakupan yun eh, para palakihan ng kingdom. So, pero sa history nila, nasakop sila twice. Hindi lang twice eh. Alam mo kung bakit sila nasakop? Bakit sila nasakop? So, nung kaaway nila, minamatyagan sila, tinitingnan talaga paano sila makakonquered. Kasi ang ganda ng natural to, na nasa tuktok sila, hindi makita ko sa anong daanan. So, but during the cover of the night, itong mga kalaban na to nagmatyag. So, one instance, nung gwardiya ng Sardis, sumilip. So, hindi nga alam kung saan nung passage, secret passage. Nahulog ng helmet niya. So, nung gwardiya, dapat din niya kinuha, mayaman naman sila, pwede naman magpagawa uli. Bumaba siya ngayon. Binabantayan na siya ng mga kaaway nila doon covering the night. Nagtatago sila sa gabi para hindi sila makita. So nakita sila from kung saan siya lumabas hanggang sa kinuha ng helmet, umakyat pataas, at doon nakita nila kung saan yung secret passage. So walang kamalay-malay na nasundan sila ng mga invader forces na to. At dahil doon, napasok, na-conquered ng Sardis twice. So they were caught flat-footed. Dahil buong akala nila, they're impregnable sa kanilang self-confidence na they're doing good, and then all of a sudden, destruction came. Hindi lang sa labas na ninakawan, marami pa sa kanilang pinatay. No? Yun ang purpose ng isang magnanakaw. Atake yan sa gabi, na kung saan wala kang kaalam-alam. So, kinokonek ko to kasi mahalaga ito sa history nila. Ito sila, ma-pride sila na tao eh. Kasi nga, nung nagkaroon sa kanila kasi earthquake-prone area to eh. Nung nagkaroon ng earthquake, maraming gustong tumulong sa kanila, hindi nila inaano. Kasi sabi nila, kaya namin to. Kasi nga marami silang resources eh. So, prideful sila. So, dito pa sa Sardis, alam natin yung Jewish exile, no? Marami ditong nag-migrate na very large Jewish community dito sa Sardis. Hindi lang basta Jewish community, they are powerful, influential, and wealthy Jewish people na naandun sila sa Sardis. So, alam na natin na anong partisipasyon ng Jewish people, no? Pagdating dito ng first century, kasi may influensya sila eh. So sila lang binigyan ng Roman Empire ng legal status ng kanilang religion. Alam natin yan sa mga sulat sa gospel, di ba? Nung Sanhedrin Council, they can govern themselves under to ng Roman Empire. Mahalaga to mga kapatid, kasi doong panahon na yon, alam natin yung Roman Empire nung polytheistic, no? Marami silang Diyos na sinasamba, even ng emperor, sinasamba nila yan. So itong para bigyan ang Jewish religion ng legal is something, kasi ang Jewish at Christian monotheistic yan eh. Tayo, isang Diyos lang tayo eh. No? Doon sa Roman pagan, marami silang Diyos, pero binigyan ng legal status ang Jewish people na mag-exercise ng kanilang religion na hindi sila ipe-persecute. So itong Christian, noong mga una-una pa, hindi siya gaanong threat. Kasi isip lang ng mga Romans, sect lang yan eh. Ng Jewish, parehas ng Bible, or ng Old Testament. Parehas ng mga karakter na sinasamba nila, parehas. So akala nila, wala naman sila alam sa theology natin. So akala nila, parehas lang yan. So mahalaga rin ito na malaman natin. Meron doon, Jewish, nag-migrate doon sa Sardis ng mga mayayaman. Hindi lang basta Jewish community, they were influential, powerful, and wealthy. So yun ang background ng Sardis, no? He who has the 7 spirits of God and the 7 stars says this, I know your deeds, that you have a name, that you are alive, but you are dead.
So, nasabi ko na to kanina, no? Kasi, nung unang dekada, diba, nakita natin na totoong church ito, na-establish ito ng ating Panginoon through the apostles preaching, no? So, totoo ito. Ito nung heritage nila. Ito nung reputasyon nila na dala-dala pa nila hanggang sa panahon na yon. So, dala-dala na yun. Natutong church sila. So, dala-dala na yun. Kaya lang ang mahirap, nasanay sila na gawin lang ng ministry. So, gawa lang sila ng gawa na akala nila ito nung basihan ng ating Panginoon. No? Pero alam na nga natin na ang Panginoon tumitingin siya sa puso. No? Alam na natin yon. So sa verse 2, no? Saglit lang to, hanggang verse 6 lang to. Wake up and strengthen the things that remain and swear about to die, for I have not found your deeds completed in the sight of my God. Dito ako natagalan sa verse 2, no? Wake up. Kasi no verse 1, you are dead. They are spiritually dead. Sinabi. Pero dapat makita natin to para ma-compare natin. Itong chapter 3 verse 1, pati chapter 3 verse 4. No? Dito sabi nito, you have a name of being alive but you are dead. Isang part yun. Sa verse 4, but you have a few people of few name in Sardis who have not sold their garments, and they will walk with me in white, for they are worthy. So dalawa ang makikita natin na ginamitan ng salitang name. So ang pinupoint dito is nung corporate, pati nung individual. Corporately, itong Sardis, nung sitwasyon nila, they are dead. Corporately, walang buhay. They are dead. Pero nung sa individual, may buhay. Nung totoong nananampalataya kay Kristo. No? Kaya, nung nabasa ko to, sabi dito, they are dead. No? Pero, ang ginamit na title ni Jesus Christ, hindi sa in a form of judgment. Napansin niyo yun? Kasi nung sa Pergamum, sa Katayataran, nung ginamit ng Diyos para i-deal nung serious na kasalanan ng compromising, ginamit niya nung title niya, maraming title si Jesus Christ, di ba? Ginamit niya was in a form of judgment. Nung he's like the sword with two-edged sword. He's the word like a two-edged sword. Nung ginamit niya sa Pergamum. Sa Thyatira, ginamit niya nung eyes like a flaming fire. So inisip ko, ito dead. Mas matindi ang gagamitin ng Diyos na title, no? Pero ang ginamit lang niya is, he who has the seven spirits of God and the seven stars. Lahat ng title na ginagamit niya, borrowed from chapter 1. Lahat yun naandun. So, bakit yun ang ginamit niya? Hindi niya dinil kaagad sa pamamagitan ng kanyang title. Kasi sa title na yun, doon niya kinukunat ng sarili niya. Sa kanilang history, sa kanilang sitwasyon, sa kanilang kasalanan. Pero dito, wala. Hindi siya in a form of judgment. Alam niyo kung bakit? Kasi dead nga eh. Dead nga sila eh. Pero, kung bakit itong ginamit ni Jesus Christ, He holds the seven spirits of God. Tandaan nyo, may nakita naman kayong 7, di ba? 7 completion yon, fullness. Ito, reference ito sa Holy Spirit. Pero maraming interpretasyon dito. Pero referencing to na Holy Spirit, na kung saan, ito nung the very reason, the very source ng life, na wala itong church na to. Wala ng completeness ng work ng Holy Spirit sa church. Imagine mo yun. Remove Christ from the pulpit, your church is dead. No? So, ang sabi na, you are dead, no? Wake up. Strengthen the things that remain, which were about to die. Ito nung mahalaga itong tingnan natin, no? For I have not found your deeds completed in the sight of my God. So sa verse 2, may kita mo pa rin ng grace ng Lord, no? Grace ng Lord. Remember si Jezebel na napakasama? Nag-offer pa rin ng Diyos sa kanya ng forgiveness. Pero she did not. She refused. So eto, nung church dead,
pero nung nasa loob ng church, merong pang may buhay. Meron pang may buhay. So yun ang sitwasyon ng bawat churches. So tanging Diyos lang nakakaalam nun. So sa pag-aaral natin, no, kasi gusto ko itong i-connect, napakahalaga nito, no? I have not found your work, your deeds completed in the sight of my God. So kung titingnan mo, hindi sinasabi na wala silang works, no? Meron eh. Kaya lang hindi kompleto eh. So, dito ako natagalan kasi sinabi ko, nire-research ko ito. Lord, anong ibig sabihin nito? Kasi marami ring interpretation dyan. No? Meron silang deeds, pero hindi kumpleto. Diba, natatandaan nyo, throughout the scripture, prior to our conversion, kaya nabanggit dito kanina, all of our works are filthy rags. Prior yun to our conversion. Lahat ng ating ginagawa, dead works yun. Kahit pamabuti yan, by all of standard, pag wala ka muna kay Kristo, lahat ng kabutihan na ginagawa mo are all dead works, filthy rags. But when we became Christian, no, Ephesians 2:10, when we became Christian, no, we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works. So makaka-produce na tayo ngayon ng good work kasi we are His workmanship. Created in Christ Jesus for good works. So doon pa lang mababalidate na tama itong good works mo, acceptable sa Diyos kapag ikaw ay nasa Kanya na. So ang tanong, ano nung incomplete na deeds nila? So, yun ang iniisip ko. Pero ang sagot doon, sa susunod na verse, no? So remember, verse 3, so remember what you have received and heard and keep it. Anong natanggap natin? Na narinig natin nung una tayo naligtas. Diba gospel? Gospel of our salvation. Yun ang kulang nila. They are not proclaiming the gospel through the people in Sardis. They are not proclaiming Christ in the people at Sardis. They are not proclaiming the whole counsel of God doon sa lugar nila. So sabi ko, Lord, timing na naman to sa gumin. Mag-a-anniversary kami. Ang title namin, Advancing His Kingdom. Mission to ngayon, mission. Ang pagsunod natin sa Panginoon, ini-evaluate niyan, isa-isa. So, para natin ma-solidify, no, na yun ang kakulangan nila, no? Dito sa Sardis, kaya inulit ko, napakahalaga nung malaman natin nung Jewish community nandun, di ba? Nasa Sardis. Kasi merong na-unearth ng mga archaeologists, no? Ito naman ako, nag-unearth na naman. Kasi nga history ito, i-connect natin ng mga pieces sa puzzle para makuha natin ano nung ibig sabihin. So na-unearth yun. Alam mo nung nakita nila, napakalaking Jewish synagogue. Doon sa Sardis. Napakalaking Jewish synagogue. At that time, napakalaki nun. Alam mo kung saan siya located? Katabi lang siya ng gymnasium ng mga Romans. Tapos, doon pa sa marketplace, na-unearth din ng mga stores, ng mga tindahan doon na hukay na ang nagmamay-ari, mga Jewish, na andoon ng mga symbol ng kanilang religion. And at the same time, kasama doon ng symbol ng Christianity. Nung cross. So ano ang nangyayari? Itong mga believers sa Sardis, they blended well. They blended doon sa culture ng mga Jewish people. Sa culture ng mga pagan.
So, nakukuha nyo? In other words, nag-compromise sila. Nag-compromise sila doon sa tabi nila na culture. Imagine mo, yun ang pagkakataon nila mag-share kung totoo ang Kristiyano, andun ng Gentile, andun ng mga Jews. Pero hindi nila ginawa. Kasi they want to get along. To go along, to get along. Yun ang nangyari. So, sabi nga ng mga archaeologists, nasagot ng tanong na ano tong incomplete na works ng mga Kristiyano sa Sardis. They are not proclaiming Christ. They are not confessing Christ. Anong sinabi sa Matthew 10:32 to 33? Napakahalaga nito mga kapatid. Therefore, everyone who confesses me before men, I will also confess him before my Father who is in heaven. Verse 33, but whoever denies me before people, I will also deny him before the Father who is in heaven. So tingnan natin sa verse 5 ng Revelation, verse 5, no? Nung basahin ko ng buong verse 5. He who overcomes will thus be clothed in white garments, and I will not erase his name from the book of life, and I will confess his name before my Father and before his angels. Ito nung nakita sa works na incomplete, they are not confessing Christ sa mga tao. Yun ang pagkakataon sana na i-confess. Ito kaya nga may mission tayo, may ministry tayo ng mission eh. So, i-connect natin to sa ginagawa ni Paul. Sa ginagawa ni Paul, sa Acts, no? Pumupunta siya sa mga synagogue. Nakikipag-reason out siya sa mga Jews. Anong result kapag si Paul nakikipag-reason out sa mga Jews? Merong nasay-save, pero nung iba nagagalit sa kanya, diba, they got jealous. Nagsiselos sila dahil sa gospel. Ayaw nila yun eh. Ayaw nila yun. So anong gagawin ng mga taong ng Hudyo na to sa mga nagpre-preach ng gospel? Pinapatay nila. Nung unang Jews nga na nag-preach sa kanila ng kingdom of God, si Jesus Christ, di ba pinapatay nila? Si Paul, binugbog nila, gusto nga nilang patayin si Paul dahil nag-pre-preach sa kanilang gospel. Ito nung galit ng mga Hudyo sa gospel. Kaya ano sinabi sa mga nananampalataya? Siya ang ating cornerstone, pero siya naging rock of offense sa mga Hudyo. So those who will not believe, siya ang naging rock of offense. Si Jesus Christ. Sinabi yan, diba, sa Romans? Sa Romans, no? Sa pag-aaral natin yun. Sige, no? So, napakahalaga nun. Kasi, nag-aaral tayo ng Romans 9, no? Ang naging problema sa Sardis, hindi nila sineshare si Jesus Christ. Hindi sineshare. So, may dahilan, bakit hindi nila sineshare si Jesus Christ? Kasi itong pinaka-principal ng ating pagiging Kristiyano is to witness Christ, to confess Christ. So bakit hindi nila sineshare si Kristo? Nung una, siguro, noong mga unang panahon, sa pulpito, na-share pa nila si Kristo. Pero since napapaligiran sila ng mga Jewish people, hanggang sa nasanay na sila, hanggang sa tuluyan ng tinanggal na si Kristo sa pulpito. Kaya ngayon yung ilustrasyon kanina, di ba? Punong-puno ang church, pero wala naman si Kristo sa kanilang preaching. So, ang pinakadahilan mga kapatid, kasi alam nila what the Jews are capable of. Kaya nga sinabi ko, influential itong mga Hudyo. Natatandaan nyo nung ginawa ng mga Jews sa Smyrna? Sa believers sa Smyrna, alam nyo yung ginawa nila? They slandered the Jews. Diba, hindi pinakawalan to na ating Panginoon. Ano sinabi niya? They are not the Jews, they are the synagogue of Satan. To dito nakita nung largest synagogue dito sa Sardis. So bakit ginawa yon ng mga Jewish people?
sa Smyrna. Doon nag-intensify nung persecution doon. Kasi natatakot itong Jewish people kasi sila ang binigyan ng legality ng kanilang religion, no? Tapos may kita nila itong mga Kristiyano, they are not worshiping Caesar as Lord. So yun ang sinumbong nila. Nung slander nagbigay ng kasinungalingan. So doon nag-intensify nung galit ng Romans, pati ng Jews, pinagsama para i-persecute ng Smyrna. At ano nangyari sa Smyrna? Diba? Pinatay sila. Pero they stood their ground. No? Yun ang dahilan. They slandered the Jews. Ano sabi ni Jesus Christ? They are the synagogue of Satan. So in this case, dito sa Sardis, yun ang naging comfort nila. They will not preach Jesus Christ to the Jews so that they will not offend the Jews. That in return, they will not be persecuted. So wake up call, no? Wake up call ito, no? Galit ang Jews kay Kristo. Alam natin 'yun. Subukan mo kung ikaw totoong Kristiyano, no? Doon sa Sardis, lumabas ka sa kanila. I-preach mo in an adulterated gospel, the whole counsel of God. Sabihin mo, bakit pa kayo naghihintay ng ikatlong templo, ng templo? Gayong ang Diyos na katawan tao bumaba dito para gawin na ng once and for all sacrifice. Kayo taon-taon gusto nyo pa may templo para gawin nyo ng sacrifice na to para sa pagpapatawad ng kasalanan nyo. Dumating na si Kristo, manampalataya kayo. Do not pursue righteousness sa pamagitan ng yung good works. Put your righteousness in Christ. Your faith in Christ dahil siya ang yung righteousness. Ngayon, sabihin nyo yun sa mga Hudyo. Patayin kayo nun. Katulad ng ginawa sa Smyrna. Yun ang dahilan na hindi nila kinonfess si Jesus. Kaya tingnan nyo, napakaganda ng verse 5. Napakaganda ng verse 5 sa mga nagtagumpay. He will confess us before His Father. I-picturein nyo yun. He will confess us. Kasi diba, sabi sa Matthew, if you deny Him, He will also deny you before His Father. It's in heaven. So mga kapatid, nung pag-witness, kaya nga tayo may mission, may evangelism. Ito sasabihin ko to with all honesty, no? With all honesty. So kinonfirm lang ito. Hindi ko alam na ito pala ang pinakalabas nito na may ko-connect natin sa nangyayari sa Gumin. Kasi nung naging reformed ako, no? Nakakabasa ako ng mga against sa reform, no? Sabi na itong mga reform na to, mula ng kanilang understanding sa sovereignty of God, bumaba na nung evangelism. Kasi inas na lang sovereign ng Lord eh. So nung wala ng passion. So sabi ko hindi. Kasi nakakabasa rin naman ako nagdi-defend sa reform. Sabi nga ganun eh. Ang totoong reform nga is lalong magkakaroon siya ng interest to evangelize kasi alam niya na hindi ito sa ating galing, but ito ay galing sa power ng kapangyarihan ni Kristo. Diba sinabi sa Romans, I am not ashamed of the gospel because it is the power of God, because of God, of salvation to those who will believe. So yun, ang power. Paano naman sila maliligtas, sabi sa Romans, kung walang maghahatid ng salita ng Diyos? Kaya kinote ni Paul blessed are the feet, or how beautiful are the feet for those bring the good news. So minomonitor ito ng mga Panginoon, ng ating Panginoon sa ating mga gawa. So sabi ko hindi ako naniniwala na ang totoong reform dapat nga mag-evangelize. Pero sad to say, no? Nung sa Santa Mesa ako, bago akong Kristiyano, early 90s, nung pastor ko pinsan, galing sa JL siya, pastor siya, no? Nakakilala siya sa PUP. So bago ako doon, inibitahan niya ako. So doon sa church nila, binigyan ng emphasis ng paghahayag ng salita, evangelism, kagaya nung last year, nung pinakita ko nung nag-crusade. No? Kasi ginagamit ng Lord yun eh.
Ginagamit yun ng Lord yun. So, sumasama ako, bago lang ako noon ha, nagmamasid, nagbibigay kami ng tracts. Nagsishare kami house to house. So, nasalang kagad ako doon. Although, nakakatakot. Nakakahiya. Saka, may something na maghihinder sa'yo na wag gawin yun eh. No? Pero nag-act sila. Napunta ako sa Korea. Sa Busan, umatin ako ng International Church, Hosanna, Presbyterian. Ilang buwan din ako doon. Pero walang emphasis dito sa sharing evangelism. So napunta ako sa JL, sa Busan, 2009. Yung pastor namin, may heart siya sa evangelism. So nakita ko mga kapatid, nung pagsama ng Lord eh. Nung Bible study namin, nag-umpisan dumami, hindi na nga namin ma-cater, parang tayo minsan, puno na tayo sa room. So ang ginawa namin, hinati namin. Simultaneous, merong dalawa kaming Bible study. Bunga yun ng evangelism. At isa para sa aking blessing, nung dito sa Daegu. Kami ang nag-ano dyan sa Daegu. Pero ang layo namin sa Busan. Tingnan mo ngayon ng Daegu, DIL, ilang taon na ng celebration nila. Kasi meron silang heart to evangelize. So inisip ko, nung naging reform ako, napunta ako sa Gumin, ilang discipleship pa ba ang aaralin ko para ako humayo? Ano pa ba ang dapat kong malaman sa Word of God para ako umact out? Ito, tatabihin ko totoo ha. Sad to say, wala eh. Hindi ko siya nakita dito sa Gumin. We are more than equipped, mga kapatid. We are more than equipped. So ang nangyari, nung sa Love Church, nakasama ako doon, sumama kami nila pastoral. Tayo nila, Brother Boy, di ba? Sumama tayo doon. Kahit anong motibo nila, kahit anong merong mali sa approach nila, pero ina-act out nila eh. Pero tayo, na sinasabi natin tama ang doctrine natin, alam natin high view of God, pero komportable lang tayo dito. We limit Christ dito sa church na to. So, anong dahilan? Saan tayo na-offend? Anong juice na meron tayo? Kasi nung believer sa Sardis, takot sila ma-offend ang Jews eh. Kasi they will be crushed by the Jews people. So tayo, ang nagiging offense sa atin para hindi tayo humayo. Nung soul winning, mahalaga mga kapatid. Ito ang principal ng pagiging Kristiyano. Kaya nga sabi ng Diyos sa kanila sa verse 2, di ba? Wake up, strengthen the things that remains, which are about to die. For I have not found your deeds completed in the sight of my God. So, ini-evaluate tayo. Corporately, ini-evaluate tayo ng Panginoon. Pero individually, we are being emphasized on our faith, on how we love God, and how we confess Him before men. So, wake up call ito. So, sa totoo lang, gusto kong mag-solo. Gusto kong humayo mag-isa. Tinry ko yon, kaya lang sabi ko, ayoko baka malaman. Tapos sabihin, nagsosolo ako. Pero tinry ko sabihin sa inyo for almost 2 years, 3 years. Meron nga tayong nung ating papel na mission, vision, pero hindi tayo nag-act out. Hindi tayo kumilos eh. Para inisip ko, ang hirap, Lord, maghihintay lang kami ng papadala mo sa amin. So, straight rebuke to sa akin. Straight rebuke. So, kaya ko to inopen sa mga leader. Kaya inopen ko to na magkaroon tayo ng, sabi ko, bago man lang ako umuwi, gusto ko maghumayo tayo corporately. Alam ko, individual, may nagwi-witness sa atin. Individual. Unang-una sa family mo lang eh. You can witness to your own family. Pangalawa, sa mga kasama natin sa trabaho. May gumagawa sa atin individually, alam ko yun. Pero corporately, wala ako nakitang unity. Sorry to say that, no? Mahal ko itong Gumin.
dito ako inayos ng aking paniniwala. Pero wake up to call to sa atin kasi we are being evaluated by Christ individually. Alam niyo ba yon? Hindi kompleto ng ating works sa Lord if we will not confess Him. I will deny you. If you deny me, I will deny you in front of my Father which is in heaven. So alam mo, isa lang ang way papunta sa langit, si Kristo lang, but there are so many ways that we can deny Him. Isa nga ito, nasa top list. By not confessing Him kapag nabigyan tayo ng opportunity. So ito ang nangyari sa Sardis. Kaya pala sinabi, you are dead. You are dead. Spiritually, corporately, you are dead. Yung church nyo, dead. Pero individually, meron pa. Anong sabi dito sa verse 4? But you have a few people in Sardis who have not sold their garments, and they will walk with me in white, for they are worthy. They will walk with me in white, for they are worthy. So, anong ginawa na itong mga few na to? Yung mga totoong believers doon, they did not sold their garments. Anong ginawa nila? Hindi sila sumunod doon sa mga leaders ng church nila na sinopress ang truth, hindi tinuro si Kristo. Sila ang humayo. Kahit alam nila na they will also suffer persecution. Nag-confess sila sa mga tao doon. At anong pangako ng Diyos, mga kapatid, di ba? They will walk with me in white, for they are worthy. Nung garments na to na white, mababasa yan natin throughout the scripture, no? Pag sinabi kasing white, ito nung purity, nung holiness ng mga believers, no? Pero hindi sa atin yon. Nung righteous, wala tayong righteousness. Nung imputed righteousness na nilagay sa atin, nung righteousness si Jesus Christ, kaya tayo nakakagawa na ngayon ng kabutihan, ng pagsunod sa Kanya. Yun yun. They will walk with me. Hindi ba napakasarap nun? They will walk with me in white garments. So, itong garments na to, marami siyang symbol eh. Itong garments. Kahit sa mga pagan, sa mga unbeliever, no? Nung garments, kung ano yung susuot mo, kaya mo mag-project kung ano ka eh. Diba? Sa paano ka magsusuot. No? Bigyan lang ako illustrasyon. True story to, no? Nung nanay ko, nung high school ako, alam mo na mga teacher, maraming loan, no? Maraming loan, utang, loan. So natatandaan ko yung pang tuition yon ng ate ko. Nag-loan siya. So ika-cash out niya sa Quiapo yata yon eh, around dong area. So nung nakuha niya ng pera, nadukutan siya. Buti may nagsabi sa tabi niya, may dumukot sa'yo. Nung nakita niya, hindi na malayan eh. Nanay ko, Bisaya. Bisaya nanay ko. Hinabol niya nung snatcher. Hindi na binitawan talaga. Hindi na binitawan hanggang sa sila. Walang tumutulong, mga kapatid. Alam mo, sa lugar na yun, maraming snatcher talaga doon. May mga accomplices yan, may maraming kasama yan, kaya walang tumutulong. So sa kanilang pagbubunuban tawag doon, naghihilaan sila, pero hindi alam nanay kung saan nailagay ng pera eh. Hanggang sa, ang edad nanay ko, medyo edad na siyang time na yun, hanggang nakapasok sa restaurant, sinundan pa rin nanay ko hanggang nag-CR. Doon siya nakatawag ng pulis. Nasa loob ng CR, no? So hanggang sa lumabas na. So iniisip niya, anong connection to, no? Anong connection sa white garments, no? So nung lumabas na siya, inarrest na ng pulis. Pero wala na ng pera, naipasa na pala doon sa bintana ng Biruin mo, alam nila yan. May sumusunod dyan. Kaya walang nangahas na tumulong sa nanay ko. Kawawa naman nanay ko noong time na yun. Mangyak-ngyak nung umuwi, wala na nung pera na pinaghirapan. So anong connection nito? Nagkakaso to, mga kapatid. Nagkaroon ng kaso. Naipakulong naman yun. So, anong connection, mga kapatid? Nung hearing, dumating sila. Nung snatcher, ang ganda-ganda ng suot. May mga matching earrings.
Ang ganda na suot, hindi mo isipin na masamang tao. Ito nung Sardis. Nung panlabas, ang pinapakita nilang malinis. Pero nung panloob, hindi natin nakikita pero kita ng Diyos. Ito nung white garments, even the unbeliever, alam niya na yan ang kahalagahan ng damit eh. Tawagan ka ng presidente. Diba? Susuot ka lang ba ng kahit ano? Diba? Susuot ka ng special. Kaharap ka sa presidente. Diba? So, symbolic itong garments na isusuot. Symbolic ito. Pero tayong mga believers, nung robe na isusuot sa atin nating Panginoon, is nung righteousness niya. Nung robe ng purity ng ginawa ni Kristo sa cross. Yun ang ating magiging ticket papunta sa langit. Wala tayong good works. Pero when we became His workmanship, doon lang tinanggap ng ating works kasi galing na rin ito sa Kanya. Alam niyo ba ng mga good works natin, ng mga crown na matatanggap natin? Diba sa Revelation, ibabalik din natin yon sa paanan ni Jesus Christ. Because He deserved all. He deserves all. He is worthy. Biruin mo yun, siya na ang nag-provide ng lahat para tayo managumpay from start to finish kasi siya ang Alpha and the Omega. He is the author and finisher of our faith. No? He who began a good work in us will carry it on unto completion in the day of Christ Jesus. So eto yon. Siya lahat ang tatapos sa atin. Kaya ang tayo bilang mga anak ng Diyos, gamitin natin ng pananampalataya. Kaya tayo narito, nagbi-build up tayo ng faith. Diba? Paulit-ulit yun. Faith cometh by hearing and hearing of the Word of God. Pero kung naandito ko nga, hindi ka naman nakikinig, paano ka ngayon, nung pagdating humarap ka sa mga pagsubok, ano ngayon, saan ka kukuha ng faith? Kung hindi ka nakinig, sa Kanya lang makakuha nun. Sa Kanya. Through faith. Through faith. Bigay din niya. Bigay din niya yun. So, habang inaaral ko to, sabi ko, Lord, lahat naman mabigat eh. Itong series of Revelation, mabigat, kaya gusto ko na rin tapusin talaga. Gusto ko na rin matapos siya. Mabigat siya. So, totoo, mabigat siya. Pero, anong comforting dito, mga kapatid? Yung comforting, nung love, nung grace ng Lord sa bawat isa sa atin, in-extend niya yung kamay niya sa lahat ng maghihingi ng tawad sa Kanya. Those who will ask forgiveness at kung merong totoong repentance, kailanman hindi niya yan tinalikuran. Kaya nga, His mercy endures forever. Diba? Nung nakaraan sinabi ko, hindi siya mawawala. They are new every morning. Ang problema, tayo mawawala. Tayo, maikli lang. Ang grace ng Lord, mercies ng Lord, mercy ng Lord, hindi siya nauubos. Hindi siya nauubos. Verse 5, no? He who overcomes will thus be clothed in white garments, and I will not erase his name from the book of life. And I will confess his name before my Father and before his angels. Ito na naman, ng garments. I will not erase his name from the book of life. Anong nasa isip niyo dyan? I will not erase his name from the book of life. Yan ang assurance ng ating salvation. Yan ang security ng ating salvation. Sila nung mag-overcome, sinasabi dito, they will overcome. And I will not erase their name in the book of life. Napakasarap na pangako yan ng ating Panginoon, no? Pero dito ako magtututok. I will confess His name before my Father
and before His angels. Kanina, nakaupo ako doon, nagsasalita si Rosie. Nung sinabi niya, welcome, my good and faithful servant. I-picture uli natin. So talaga, umpisa tayo sa presiding ng i-visualize, no? So sinundan ko lang, i-visualize natin. Nasa langit na tayo na ito, mga kapatid. Kakaiba tayo, mga kapatid. Nasa langit na yan, ha? Ipagmamalaki tayo ng Diyos individually. Imaginein mo, hindi mo ako kinahiya sa lupa eh. Amidst the threat, iisa-isahin tayo. Iko-confess ni Jesus Christ sa kanyang Ama. Father, this is Sister Rosie. She did not deny you amidst the problem, troubles. Iko-confess na tayo sa isa. Hindi ba yun napakasarap? Hindi ba yung ganun tayo ka-special? Nung Diyos na sinasamba natin, isa nagligtas sa atin, ipapakilala tayo personal, in a personal basis sa Ama. Pinagmamalaki niya. Kagaya nung kay Job, di ba? Napag-usapan natin, sa dami ng tao, sininggle out si Job. Tingnan mo itong servant ko. We are being evaluated, mga kapatid, individually. Ine-emphasize ng Diyos ng ating pag-ibig sa Kanya through our faith, ng ating pagmamahal sa Kanya, and through our own confession ng ating pananampalataya nung hindi natin siya i-deny. Kahit na anong problema meron tayo. So sabi ko nga, Lord, anong sarap. Kaya nung kinakanta natin, what a glorious day. Pag dumating na tayo doon, imagine mo, pipila ka isa-isa. Gumin. Next, gumin na. Pero tandaan natin, hindi tayo maliligtas by affiliation. Individual ang ating kaligtasan. In-example lang ito to encourage us. No, imagine mo, siguro makikipagtulakan ako doon. Ako muna, bro. Bro, ako muna. Presensya yon ng Ama, mga kapatid. Presensya ng anak, presensya ng banal na Espiritu sa langit. Tapos, meron pa, pati nung angel sinama eh. Why? Kasi nung angel, nakikita rin ng mga ginagawa natin in private. Nakikita niya rin yun. Kaya kasama siya doon na magsasabi, papalakpak siya, totoo yan, nakikita ko yan. Nakikita ko yan. Sumusunod sa yan. Last. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Ito pa rin, nung laging warning. Ito pa rin nung kanyang binibigyan ng emphasis sa last part ng kanyang sulat. Yung title nasa unahan para ipakita sa inyo na ako ito ang inyong Diyos na siyang sumuluat sa inyo. Makinig kayo dahil mahal ko kayo. At nung huli, ito nga, to those who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Pakinggan natin, mga kapatid. Nung responses natin, yun ang magiging basis doon sa ating future judgment. Napakasarap, mga kapatid, na mag-aral. Habang nag-aaral ka, nakikita mo ng sovereign grace, sovereign will ng Lord, ng mga bagay, pinagsasama-sama niya para ma-accomplish. Kung paano niya gusto niyang ipaabot, kung ano ang naisin niyang mangyari sa church. Ito hindi ko alam na ito, na it's about mission, nung sa number 5 na ito nasulat sa Sardis, na ito nung sitwasyon natin sa Gumin, ito nung kulang natin. Wala tayong heart. So hindi ako naniniwala na gift lang ito.
Tandaan nyo, command ito sa atin. Command. Diba, binanggit ko kanina na judgment must come first in the house of the Lord. So itong command, manggagaling din sa house of the Lord. Hindi mo may expect ang unbeliever mag-share kay Jesus Christ. So i-balance natin yung sovereignty ng Diyos, pati yung responsibility natin. Ito ang responsibility natin. Kasi yung iba sinasabi, hindi pa panahon. Hindi pa panahon. Sinabi na nga ni Jesus Christ almost 2,000 years ago, the harvests are plentiful, but the workers are few. Ilang bilyon tayo ngayon? Ilang bilyon dyan ang nangangailangan ng gospel? Sasabihin mo, hindi pa panahon? Kaya pala ganito kahalaga sa kanya. Kaya pala pinakita niya, your deed is not yet completed. It's not yet complete. Kasi pinag-prepare natin to hasten na no pagdating ni Kristo eh. Diba? Doon nga siya darating pag lahat na makarinig ng salita ng Diyos. Pero tayo, ano pa lang tayo eh. Parang, ito nung ano natin nung comfort zone, ako talaga napansin ko, ito nung comfort zone. Lumabas tayo sa comfort zone. High time to mga kapatid na bakit na ito ni-reveal o bakit na ito i-connect sa pag-uumpisa ng taon, anniversary natin, ang ganda ng team natin na binigay niya, Advancing His Kingdom. So mananatili lang yan palamuti kung hindi tayo act. Nakakatakot, nakaka-nervyos mag-share sa labas. Pero if it's indeed the Spirit of Christ dwells in us, siya magbibigay sa atin ng strength, wisdom, para mapaglabanan ng anumang takot. Tandaan natin, hindi tayo ang magliligtas. Siya. Susunod lang tayo na i-share siya, i-confess siya sa mga nangangailangan makarinig ng salita ng Diyos. So tanda natin, siya lang ng hope natin si Jesus Christ. Doon lang nakaangkla ng faith natin. Tanggalin mo nung nagbibigay ng hope na ito. Tanggalin mo nung nagbibigay ng comfort. Tanggalin mo nagbibigay ng buhay. You're dead, church. Patay tayo. You cannot do anything apart from Him. Hindi natin ito ma-accomplish kung hindi rin siya ang sasama sa atin. So last mga kapatid, no? Ine-evaluate tayo ng ating Panginoon. Nakaka-surprise kasi mahalaga sa Kanya pala yun. Napakahalaga sa Kanya. Dati binabasa lang natin yan, wala sa ating impact. Alam ko yan noon pa na if you deny me here, I will deny you also in front of my Father in heaven. Pero pag i-connect mo na siya sa ating pagiging Kristiyano, sa ating paglilingkod sa Kanya, i-evaluate pala tayo ng ating pananampalataya kay Kristo. So ilang mga kapatid, no? Tayo pong lahat ay tumayo para po sa ating closing prayer, no?